Okay, 'di ba nung huli tayo nag-usap, what if pa lang ito, eh, 'no? Pero ito, of course, the information, as quoted by, Mr. Lacerda, eh, galing mismo sa DILG secretary. Lumalabas na merong Portuguese passport for at least 10 years itong si Zaldico. So again, what kind of complications does this, information present in terms of holding him accountable? Hindi natin alam lahat ng circumstances. Una sa lahat, medyo maritas levels pa rin yung, information na ito. Pero kung totoo, nandun pa rin tayo sa scenario ng what if, sa multiverse of madness natin ito. Eh, masasabi natin na malamang hindi niya dineklara 'to sa Philippine government dahil nakatakbo siya, 'di ba? As Mm, a nominee ng isang party list sa Philippines dahil kailangan may declaration, kailangan Filipino ka lang, 'di ba? Hindi puwedeng citizen ka ng ibang bansa kapag tumakbo ka sa public office na kagaya nga ng posisyon na hinawakan niya. Pangalawang punto, kung hindi niya ito dineclare, yun nga may nabanggit si Attorney La Sherda na puwedeng magkaroon ng problema in terms of, yung mga violations din sa election laws of the Philippines, 'di ba? mm. Dahil nga hindi siya, you know, Filipino at that point. Kasi meron kasing provision yung, nationality laws natin sa Philippines na kapag ka nag-oath ka, may allegiance ka sa ibang bansa, halos automatic, na dapat ano, mawawala yung iyong citizenship. Yan yung legal fiction dun. Tapos ang Mm. mangyayari niyan, yung ine-enable ng dual citizenship law ng Philippines is, pupunta ka sa kinauukulan para i-reclaim or i-reacquire, para ma-reinstate ang iyong citizenship. Dumaan din ako sa proseso na yun. So, pagkakuha ko ng Canadian citizenship ko, takbo ako sa Philippine consulate at dun kinuha ko kaagad yung reaffirmation ng pagiging Filipino, Mm. dun sa harap ng isang consular officer. So, ang suspetsa ko dito, hindi ginawa 'to ni, Mr. Ko, to the effect na malamang, invalid yung pagiging, congressman niya. I don't know how election laws are, hindi ko Okay. alam kung ano magiging Mm. cascading effect nito. Pero kung gano'n yun, sa paghahabol naman sa kanya, from the perspective of Portugal, Portuguese citizen naman talaga siya. Wala namang makapagsasabi sa Portugal kung sino yung mga citizens niya at hindi. Di rin naman puwedeng sabihin ng Portugal na hindi na siya Pilipino, 'di ba? Mm. So, ang Pilipinas ngayon, sila taya. Kailangan alamin kung ano bang gusto niyong gawin dito. So, dito na papasok Okay. yung susunod na parte ng paghahabol. Okay, sige. Yan ang pag-uusapan natin 'no, kasi separate, issue yung validity ng kanyang pagiging kongresista 'no, kung talagang hindi meron siyang Portuguese passport tapos Mhm. nakaupo siya bilang kongresista ng mga panahon na yun. Pero in terms of, holding him accountable kasi ang tinding pandarambong ang, akusasyon laban sa kanya dito 'no. Unang-una, what kind of protection, is expected to get from Portugal? Hmm. Okay, So dun muna tayo. So napag-usapan natin 'to last week nga na ang Portugal merong constitutional provision na hindi niya ine-extradite ang kanyang citizens, ang kanyang nationals to a foreign country, ng gano'n lang. Merong provision na gano'n sa kanilang konstitusyon, pero may mga narrow exceptions. Una sa lahat na kailangan i-satisfy, kailangan may tratado or treaty between, requesting state, in this case, the Philippines and Portugal for extradition. Ito yung napag-usapan natin no'n. What's Mm. clear now is gawa nga na lumabas yung balita na, iko-convene daw yung UNCAC, task force ng Malacanang, at sa mga hindi nakakaalam yung UN Convention Against Corruption, yung UNCAC nga, meron palang ano, built-in na provision na nag-a-allow ng extradition actually or surrender din pati ng mga, those who are accused of basically violating certain types of laws like anti-corruption, for example. So, doon mismo sa UNCAC, merong extradition provisions and sumo total neto, nasa-satisfy natin yung first test ng Portugal with respect dun sa pagkakaroon ng tratado. So, check tayo dun. So, yung Mm. susunod na parte, meron bang kaso na hinain laban kay Mr. Ko? Dito na yung titignan natin kung may dual criminality, yung equivalency test kumbaga. Yung kaso ba niya sa Pilipinas may equivalent, crime ba siya sa Portugal, and Mm. more or less makikita natin, oo. So, Mm. dito na rin lalabas yung abilidad ng ating, mga government officials na nandun nga sa task force na 'to kung papaano nila ife-frame yung request nila for legal assistance from Portugal. Dahil under Mm. treaty, may obligasyon ng Portugal sa Pilipinas.
Okay. So may paraan para mapauwi at mapanagot si Zaldico using yung UNCAC, yung United Nations Convention Against Corruption, tama? Correct. Okay. Pero as far as you know, has this been tested or applied in such a situation? Kunwari ito, bilyon-bilyon piso pinag-uusapan natin Mhm. dito at meron pang balita na nasa 5 billion pesos kung hindi ako nagkakamali. Yung kanya inilabas sa bansa using crypto. Mhm. So the short answer there is no. And I tried to look for cases. Walang reported case from Portugal na na-trigger itong extradition provision under UNCAC nga. With any other country, at least, yung mabilisang research ko, wala naman talagang lumabas. Pero meron ding reports. Kasi yung UNCAC kasi nag-convene yan ng mga working groups. And lumabas nga na in-evaluate nila yung mga enabling provisions within Portugal. Malinaw yung test. So ang question dito, yung legal team ng Philippines, yung diplomatic team ng Philippines, mai-frame ba nila to ng maayos para ma-convince itong Portugal to give assistance sa lalong madaling panahon? Mga gaano kaya kahaba yung proseso na yan? Kasi pwede rin syempreng i-exhaust ni, again, assuming na meron talaga siyang Portuguese passport, talagang Portuguese citizen siya. Diba, of course, he can exhaust all available processes to him to make sure that Mhm. he won't be forced to return to the Philippines. So I did ask a Portuguese lawyer friend of mine, ano nga, very delayed ang courts. Very common theme naman yan across jurisdictions na maraming delays sa mga courts. So, pwedeng gamitin ito as a matter of slowing down the process. Pero kasi, dadaan muna yan sa executive level, dun sa Mm. prosecution team sa executive side ng Portuguese government. Tapos dahil nga meron siya mga rights under the Portuguese constitution, assuming he is Portuguese, then he could go to the tribunals. Dun, yung tribunals talaga yung mag-adjudicate kung paano ito mangyayari. Okay. So, ibig sabihin, marami siyang pwede exhaust dito. Pero yun nga, I was thinking, ano kaya attitude dito ng Portugal? No? Of course, they need to protect their citizens, assuming na citizen itong si Zaldico. Pero number two, how he became such, di ba? Highly Mhm. suspect. Hindi ba nagkakaroon ng background check yan before, let's say, citizenship is granted or passport is given? Sadly, meron kasing reputation yung mga Southern European countries na sometimes nakakalusot yung mga ganito. On paper, meron talaga dapat due diligence yan at KYC. Pero syempre, may mga paraan kung paano paikutin ng mga otoridad, unfortunately, at na-exploit ito. Kaya nga, nako-call to attention yung mga golden visas, especially with Spain, with Portugal, with Malta. Na-call out na sila ng European Commission, kaya nga sinunset na yung golden visa for Portugal and for Spain. So, hindi ako magtataka na ito yung avenue na ginamit ni Mr. Go kung sakaling totoo man itong mga storya na ito. At in terms of yung level of cooperation na makukuha natin from Portugal, dito lalabas yung skills ng diplomatic corps ng Pilipinas, number one. Number two, kung papaano din nila lalaruin at ipe-play yung cards na ibinigay sa kanila dahil nga ang mood din sa Portugal is very anti-corruption. Not sure kung sinusundan natin ng Portuguese politics, but in the last 2 years, nag-resign ng ang prime minister nila sa mga mas simple at mas mababaw pang mga accusations. Sensitive din sila pagdating sa accusations of corruption. So, kung hindi nila rerespetuhin ito, parang sampal naman sa mukha ng Portuguese public din, kahit na sarili nilang citizen ito. Lalo na't na pag lumabas yung story, napaka-juicy nun na tipong binigyan niyo ng citizenship ito, hindi niyo due diligence ito, parang ang pangit tignan. So kung ako Portuguese, yun ang magiging pakiramdam ko. So, importante rito yung public pressure. But Correct. first, the Portuguese public should be made aware of the situation. Kasi parang kahit sa angle mo tingnan, no? Okay, once someone becomes a citizen, he has to be accorded all the rights, di ba? And privileges of Mhm. a citizen. Mhm. Pero yun nga, yung issue na parang nagiging safe haven kayo ng isang taong humaharap sa matinding akusasyon. Pandarambong, di ba? Hindi natin pinag-uusapan dito yung simpleng corruption. Pinag-uusapan natin Mhm. dito yung pinagpakasasaan yung pondo ng bayan. Ibinulsa. Pinambili ng Correct. kung ano-ano. Tapos ginagamit ngayon to protect himself, di ba? I mean, yun nga. Yung public pressure definitely is very important, right? Oh, absolutely. Yun nga, as I said, very sensitive sila dyan. So, framing nga ito.
Una, yung pag-frame ng legal team ng Philippine government kung paano mai-frame properly. Kasi hindi naman kasi eksaktong Lego set yan na may dual criminality ka. Siyempre may mga parte na hindi talaga tugma. Pero more or less, and in principle, yung mga underlying principles yan, may hahabi mo yun in such a way na makikita ng mga Portuguese na may dual criminality nga dito. Sa pangalawang punto naman is yung punto ng pagkokombinse sa public mind ng Portugal na teka, una, bigyan niyo kami ng suporta dito kasi una, inabuso niya yung mga batas mismo ninyo, nakakuha siya ng citizenship sa inyong sariling bansa sa pamamagitan ng, not so savory means, for example, 'di ba? So, kapag ka nai-frame ito ng, dalawang parte, parang bibingka ito, mas balanse yung pagluto. Para nga mas, ma-achieve yung goal na ninanais nga na ma-extradite siya.